Manatili po tayong nakatayo para sa pagpasok ng mga sagisag na pangungunahan ng Manila Police District. Umutang tayo dahil may mandanas ruling akong natagpuan. At ang inutang natin, tinutugon ng mandanas ruling. Kaya kung ang sasabihin ay kaya tayo walang gamot sa health center, tambak ang basura, walang allowance, walang binigay sa eskwelahan, and so on and so forth dahil sa utang, hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan niyo po ang screen ninyo. Wala pa tayong pera pero ang nabayaran ko na utang or commercial obligation na iniwan nila ay umabot na sa 3.1 billion pesos. Ulitin ko, may 15 billion akong inutang na siya naman pinakikinabangan ng tao. Paliliwanag ko kalaunan. Ngunit may iniwang commercial obligation na 10 billion. Yan ang epekto ng JO at cash advances. Tanong, Yorme, kala ko ba wala na tayong pera? Paano mo ba nabayaran yung obligasyong iniwan sa iyo ng nakaraang administrasyon? Ayan po, hindi po pwedeng i-complete. 3.1 billion na. Wala pa tayong pera niyan. Tanong, Yorme, nakabayad ka ba sa mga inutang mo sa bangko ng Land Bank at DBP? Ayan din po, 272 million pesos. So which is which? Sino kaya ang tapat at totoo? Ang sabi nga, kapag ka gusto, maraming pagtamad, maraming nothing. It's fixed. Myth busted cannot be lied. Oh, pwede ko namang subain, istapahin. Pakita mo yung susunod na page. Yung isang picture, makikita nyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ang utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa maraming pangutang. Gamot na bayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbes na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry. Be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang 10 bilyong commercial obligation? Sila, totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako para humusga. Naghusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Tanungin naman natin, Yorme, baka naman yan ay kapritsyo mo lang.
yung ginastos mo ng 15 billion sa pandemya. Tingnan nyo po. Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak na, 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10 story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit pa ito ng taong bayan? Cath Lab, Hospital ng Maynila, Paseco Hospital, 3 taong nakatenga. Cath Lab, 3 taon, by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times to people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Ano sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at madoktungan ko lang ang buhay mo at makasama ang pamilya mo. That is our pledge. That is our commitment in delivering healthcare in the city of Manila. Pero wala. Hindi ginamit. Maraming gamit. MRI, CT scan. Itinatago. Huwag daw gamitin, baka magasgas. Wow. Heavy. How come? I am no doctor. But I know how it feels nang mamatay ang lolo ko. Kaharap ako dahil walang dextrose. Umiyak na lang ang nanay ko. I know how it feels na ang isang bata nasa ospital, kailangan iwan siya ng nanay niya sa tabing kama kasi yung nanay niya kailangan maglabada muna para may pambili ng gamot sa kanyang anak sa San Lazaro Hospital noong dekada 80. I know how it feels. I hope you won't feel the same thing. You won't experience the same thing. That is why, that is my pledge and full commitment to the medical sector of the city of Manila. We are 100% going to invest whatever we can, whatever we have, na magkaroon lang ng sapat na pagkakataon, pantay na pagkakataon ang isang mahirap at isang mayaman, pareho ang gamit sa ospital, parehong may gamot sa ospital, pribado man o pampubliko. Kaya po, sa mga nanay at tatay ko, kulang pa, marami pa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa PhilHealth. Palakpakan natin ang PhilHealth. Palakpakan natin ang DOH. Unti-unti na natin makakamit para sa mga taga-Baseco. We are on track on qualifying to level 1 accreditation of Baseco or President Corazon Aquino Hospital for the People of Baseco. Sa lahat ng maraming minahal, baka barado na ang puso nyo. Kung kayo ay ma-angiogram, and this goes to the rich, to the middle class, especially the poor. Huwag na kayo magpa-angiogram
sa pribadong ospital. May angiogram na ang lungsod ng Maynila. In the coming days, once we qualify with the particular numbers, we are going to conduct angioplasty. So if you are going to do angiogram at 35,000, 58,000 at 80,000 pesos sa Maynila, libre, walang bayad. And if mangyari talagang barado ang puso mo, huwag kang mag-alala. Nagtabi na ang ating Manila Health Director, Grace Padilla, ng 25 million pesos pambili ng barbula nyo. So if you're going to spend, or what you call stent, in a proper manner, spend 300,000, 500,000, or 1 million pesos para sa angioplasty ninyo, wag na kayong tumosgas. Sa Maynila, libre ang angioplasty. Now, with our commitment to education, wala tayong pera. Yes, okay, mag-alala. Makakaraos tayo. But we have to move on. We have to move fast. Because we've lost 3 years of our lives of stunted growth in the past administration. Now, why am I saying that? Before I left as your mayor in 2022, I committed myself to pamantasan lungsod ng Maynila. In fact, not only Laway, I created an ordinance, passed it before the City Council, to make the old hospital ng Maynila to be converted as an educational facility wherein we can accommodate more doctors and nurses. We can be part of nation building by producing more doctors and nurses and medical students. From 300 based sa assessment ng PLM, pag naitatag natin next year ang pamantasang lungsod ng Maynila, College of Medicine, or what you call PLM, Academic Building for Health Sciences. At kilala nyo naman kami. Kung ano ang drawing, yun din ang mangyayari. We are going to push through with this. Why? We, as City Government of Manila, modesty aside, I think we are now the largest healthcare provider as local government unit in the entire country. And we must adapt to the demand by producing more doctors and nurses in the future or other medical allied field. Yan ang pangarap natin. Kanino? Sa anak nyo. Sa apo nyo. At magiging anak ng apo ninyo. Soon, they will have such school. At pag nangarap sila na maging doktor, hindi naman kayo mahirapan. Dahil available na in the coming years itong pasilidad para sa mga estudyante ng pamantasang lungsod ng Maynila. Mga Manileño, mga manggagawa sa pangkalusugan, naibigay na rin natin yung 125 million pesos na PhilHealth share or professional fee ng ating medical and non-medical. At pumanatag kayo, malamang doblado to sa December. Mga kababayan,
Hindi lamang sa mga nabubuhay natin pinapakita ang Maynila ay may respeto sa kapwa, pati na rin sa mga pumanaw. Sa ating mga taga Manila Boys Town na mga nakatatanda doon sa luwalhati ng Maynila. Noong araw, pag namatay ang matanda, binabalot na lang sa tela. But now, through the leadership of Director J. De La Puente, sila ay nabibigyan ng desenteng burol at libing. Sa mga infrastruktura at kalinisan, hindi nagpapauli ang ating city engineering at city electrician. Sa ilalim ng Task Force Against Road Obstruction, 11 barangay hall ang giniba natin. Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil inirereklamo sila at lantara namang mali. Ngunit ito ay ipinatutupad natin hanggat maaari sa pangkalahatan. Hanggat wala nagrereklamo, tinitiis ko na lamang. Ibig sabihin, I'm trying to apply the live and let live principle. As long as hindi ka nakakapamerwisyo, wala naman nagrereklamo, titiisin na muna natin. Ngunit kailangan niyong unaway. Ako'y may obligasyon sa pangkalahatan, hindi sa pang-iilan lamang. With that, mga kababayan, nakita niyo naman, ilang taong nang madilim ang Skyway. Ilang aksidente na ang naitala sa MDRR mo. Pero malugod ko pong ipaalam sa inyo, kung di pa kayo nakapamasyal sa lahat ng bahagi ng Skyway na nasa loob ng Maynila, nalatagan na ng 1,162 LED tunnel lights sa 4.1 kilometer sa highway sa Skyway Stage 3 sa lungsod ng Maynila, na tinapos lamang less than 45 days. Salamat, Engineer Randy Sadak at 10 ng iyong mga empleyado. Salamat, Ramon Ang. Mabasa ka sana ng ulan. Lumami ka pa. Bakit ko po'y pinagpapasalamat? Lumiwanag, naglagablab ang Quirino hanggang Subel, ang Quirino hanggang Zamora, ang Quirino hanggang Linaw. Walang tosgas ang Maynila. Libre po natin nakuha. On behalf of the people of Manila, I am now going to address this to all barangay chairman and chairwoman, SK, Kagawad, Secretary, Treasurer, XO, Tanod, SK Kagawad, lahat ng barangay official. Maraming salamat sa pagtugon ninyo na linisin natin ang mga kanal ng lungsod ng Maynila. Thank you very much. But we must continue. We had a good start, so we must have a good finish. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw pa rin kami maglilinis, kahit Sabado ko lang kayo nire-request. And I hope you continue, mga barangay official. Sa larangan ng edukasyon, tiniyak natin ang bawat batang Maynila hindi maiiwanan sa digital age. Inaprobahan natin immediately, and I think, if I'm not mistaken, 2 weeks pa lang tayo sa pamahalaan. Inaprobahan natin 143 million pesos galing sa Special Education Fund para pondohan ang One Smart TV, One Classroom sa lungsod ng Maynila. Pagbili ng laptop sa mga teachers, pagbili ng tablet armchairs at workbooks para sa mga mag-aaral. Ito ay para sa 397 kindergarten classroom sa ating pampublikong paaralan. Hangad din natin na makapagturo at makadagdag
sa aktibidades, mahalagang aktibidades ng ating mga bata. In just 100 days or less, 2 bagong library na itatatag sa lungsod ng Maynila. Moving forward, and before we end, I have so many reports, pero inano ko na lang yung mga medyo masarap, yung mga rekado. Someday, anyway, I'm always reporting to you every Friday. Wala naman kaming kinukubli. Now, nais ko lamang ipaalam sa inyo. Saan tayo tutungo? Una, nakikiramay ako sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Now, as we were advised, as we were informed in the past years by so many agencies, we in Metro Manila, not Manila alone, but in Metro Manila, we must come and be prepared with the big one. Kaya, ang una natin gagawin, magkakaroon na tayo, hindi lamang sa eskwelahan, hindi lamang sa opisina, magkakaroon tayo, kakailanganin ko kayo, mga chairman, mga kagawad, we need to do this for our sake. When the time, pag yan nangyari, hindi natin maka-quantify. Yes, we are prepared on some logistical capabilities, but we as constituents, as people, as citizens, must come prepared. We will conduct annual community-based simulation earthquake drill sa buong Maynila at kailangan ko ng tulong ng 896 barangay. Magsisimulate tayo ng umaga, may araw. Magsisimulate tayo ng tanghali, tirik ang araw. Magsisimulate tayo ng gabi, baka hanggang mamaya mangyari habang tayo natutulog, baka hindi na tayo magising. We will never know it's when and how big and how hard we are going to be hit in Metro Manila. But we must come prepared. Ito naman ang mga sumusunod at tutunguhin natin. May awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos. Pagbigyan tayo sa ating magiging kahilingan sa Pangulo ng Bansa. Nabigyan tayo ng use of rock agreement sa Intramuros Golf Course to be converted as open green space or Intramuros Forest Park. Total, puro halos taong gobyerno lang nakikinabang sa golf course na yun. Bakit hindi na lang pakinabangan ng mga nanay at tatay kong senior citizen na makapag-jogging-jogging sila? Ang mga kabataan may malalakaran, ang mga tao may mapapasyalan. Kung kayo'y nakarating na sa New York, hindi po sa Cubao, meron silang tinatawag na Central Park. And that is our aspiration. This, if given a chance, brought to us the management, or given to us the management of this will be the future of our children. Open green space in the city of Manila. Kaya nga ang hiling ko lang, sister, ang hiling ko lang kahit use of rock lang. Yung pang-toss gas, pahala na. Sabi nga, ano sabihan sa English? Do your best and God will take care of the rest. Santa Ana National Shrine, Plaza
Calderon. I will flatten the entire area to make it seamless that your peripherals and yung vista ng tao pagpapasok na sa makasaysayang Santa Ana, ang makikita niya yung makasaysayang simbahan ng Santa Ana, hindi ng kable at kung ano-ano mga istruktura doon sa Kalye Biahon. We'll bring back the old days, the glory days of Santa Ana. Yan ang yaman ng Santa Ana. We will take care of it. We will redefine it to make it more appealing and looking back with our heritage. Loton Underpass. Sa Santa Ana, wala tayong hihingin, pera na lang. Sa Loton, pwede tayong manghingi, pero pwede rin tayo pera na lang. But this is gonna be our Loton Underpass in the coming years, hopefully. Of course, nakita nyo na ang Europeanong design ng pamantasang lungsod ng Maynila. Parang gusto kong magdoktor. Binondominium 2 at pagkakahingi ako kay Presidente, isasabay ko na yung Binondominium 3. Ako po ay naglalahad. Pakinggan nyo't maigi ha. Merong kakayanin, merong papangarapin, merong hihingin. Pero hindi ako titigil until we achieve those. There are properties of the national government underperforming. And today, to prove to you my aspiration, why am I looking into this? Paglabas nyo po dito, nyumanga lang kayo sa kanan. Diretsuhin nyo bago magkirino. Diretsuhin nyo po. May malaking lote, underutilized, owned by the government. What we going to suggest to the President, itayo ang Bureau of Plant Industry in-city vertical housing program about 4 buildings. That is our going to be suggestion to the national government. At patuloy natin popondohan ang Land for the Landless program ng lungsod ng Maynila. Again, we used to own this, but napabayaan, nakuha sa atin, natalo tayo sa kaso, nauwi sa national government. But we own it. We own it. But just for the sake of being in unison to our national government, we are going to ask, hopefully, to have use of rank of our great jewel of the city of Manila, the operation and management of Metropolitan Theater of the city of Manila. Sayang, Lou Veloso at iba pang mga artista sa teatro. Sayang, yung mga mag-aaral natin. Sayang, yung malikhain natin mamamayan. Ito man lamang, sana, kung hindi maibalik sa atin ang pag-aari, sana tayo na ang operation and management. And I think, kayang-kayang patakbuhin yan ng ating direktor na si Cristal Bagaching ng DTCA.
Sa mga taga Sampaloc, taas ang kamay. Sa mga taga District 3, taas ang kamay. Taga District 2, taas ang kamay. Isa sa problema ng 2, 3, 4, nung tinamaan ng train, nung tinamaan ng skyway, nung tinamaan ng connector, na bakante ang lote. Ito ang pangarap ko para sa inyo. Hopefully, payagan tayo ng TRB. Public parking space under the skyway. Para kayo na mga barangay chairman, araw-araw na lang, most likely o buwan-buwan, nakakatanggap kayo ng away kapitbahay dahil sa paradahan pa lang. This will be the solution at creating space, utilizing space underneath by the constituents, by the community. Ang kailangan lang dito, mind you, ito walang toskas masyado. Pihit-pihit lang ang toskas dito. Ang kailangan lang dito, national government, TRB, Skyway, and Office of the President. Why? Tingnan po natin, kabisado yan ng mga taga-2, kabisado yan ng mga taga-3, taga-4. Pansinin nyo, dalawang bakanting lote yan. The other vacant space is for the future of rail. But underneath is gonna be an open space for life. Then, I think we'll put it in better use. And that is our proposal. Parking space under Skyway NLEX connector viaduct through DOTR and TRB. Now, mga kababayan, as you can see, Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, hindi na po ito mga picture. Pasay Community, San Sebastian Residence that we are about to deliver, San Lazaro Residence that we are about to deliver, and Pedro Hill. Sa mga nabola na ito raw ay rent to own, I hope hindi pa kayo nagbayad. Dahil naawa ko sa inyo. Hindi siya pwedeng maging rent to own kasi po wala po siyang titulo. Ang rent to own is something that you own later on. Wherein the City of Manila giving it to you for 2,000 pesos. Almost free. At pagdating ng araw, ayaw mo na, umasenso ka na, lahat ng hinulog mo 2,000 pesos, ibabalik pa sa iyo ng lungsod ng Maynila. Why change it? That's why maraming hindi makabi. Bakit? Sino may extra 15,000? Sino may extra 10,000? Sino may extra 20,000 na mahirap o empleyado? But rest assured, in the coming days, we'll bring back the old and I think most effective and most convenient at mas kaya ng utaw yung sistemang nagawa na natin under the NCT Vertical Housing Program.